Noong March 26, 1991, may 5 bata ang umalis para lang sana maglaro. At pagkalipas ng ilang oras, bigla na lang silang nawala nang walang kahit anong bakas. At nung sinubukan silang hanapin ng mga otoridad, may nalaman silang sobrang kakaiba. Ano kaya ito? At bakit sobrang na-trauma ang South Korea sa kasong ito? Yan ang ating aalamin. Sabay-sabay nating lakbayin ang natatagong kwento at misteryo ng mundo na mahirap ipaliwanag. Isipin mo to, araw ng eleksyon, walang pasok, mainit ang panahon sa South Korea, tahimik ang buong komunidad. Isang napaka-normal na araw. Ang ilang residente ay gumagawa ng kimchi, yung iba tahimik na kumakain. Maraming bata ang masayang naglalaro at yung iba naman ay may kanya-kanyang buhay na inasikaso. Ganito ang buhay sa South Korea. Mistulang bansa na sobrang tahimik, payapa, bibihira ka lang makakabalita ng mga malalang krimen at makikita madalas sa K-drama. Hanggang sa may hindi naasahang pangyayari na gigimbal sa buong bansa. March 26, 1991, Daegu, South Korea. 5 batang lalaki ang nagnais na umakyat sa Mount Warryong, hindi para mag-hiking o mag-adventure, kundi para sa isang simpleng bagay, manghuli ng itlog ng palaka. Oo, tama ang narinig mo, umakyat sila ng bundok para lang sa isang itlog ng palaka. Kung iisipin mo, mababaw lang talaga ang kaligayahan ng mga batang ito dahil sa lugar nila, normal lang ang ganitong kaligayahan. Dito sa Pilipinas, para ka lang nanguhuli ng isda sa probinsya nung bata ka pa. Para sa kanila naman, isa lang itong masayang araw kasama ang barkada. At ang mga batang ito ay sina Park Chan-in na 10 years old, Kim Jong-sik na 11 years old, Kim Yong-gyu na 11 years old din, Jo Ho-hyun na 12 years old at ang pinakamatanda sa kanila na si Woo Chul-won na 14 years old. Magkakaibigan ang mga batang ito at makikita naman sa kanila na magkakasama sila sa hirap at ginawa. Bandang umaga, nagpaalam sila sa kanilang mga magulang. Sandali lang kami, babalik din kami agad. Isang simpleng pangako na hindi na nila matutupad kailanman. Habang paakit sila ng bundok, wala namang kakaibang nangyari sa kanila. Walang ulat ng masamang panahon at ang bundok na ito ay hindi naman mapanganib. Kaya masasabi mo na safe ang mga batang ito dahil kabisado rin naman nila kung paano umakyat at bumaba since naging libangan nilang umakyat sa bundok na ito. Pero pagsapit ng hapon, wala pa rin sila. Inaasahan ng kanilang mga magulang na uuwi ang kanilang mga anak pagdating ng hapon. Sa una ay iniisip ng mga ito na baka natagalan lang sa pagbaba o nag-e-enjoy pa ang mga bata. Pero habang lumilipas ang oras, nagiging mas mabigat ang kanilang pakiramdam. Hanggang sa dumating ang gabi, doon nagsimula ang takot at pag-aalala ng mga magulang. Agad silang nagsumbong sa mga otoridad na nawawala na ang kanilang mga anak at dito nagsimula ang malawakang hanapan sa buong lugar ng Daegu. Sa una ay pamilya at iilang pulisya pa lamang ang nag-uumpisa maghanap sa mga bata. Sumunod, mga kapitbahay nito. Umabot sa buong komunidad ng Daegu. Sa sobrang seryoso ng kasong ito, nabalita na ito sa buong South Korea. Patuloy na tinatawag ang kanilang mga pangalan sa gitna ng kagubatan. Umaasang may sasagot. Umaasang may sisigaw ng tulong pero wala ni isang sumagot. Kinabukasan, hindi na ito simpleng paghahanap. Isa na itong malawakang operasyon. Nag-offer na rin sila ng reward sa kung sino man ang makakahanap sa mga bata. Umabot na ng linggo, buwan at taon ngunit wala silang mahanap na kahit anong bakas mula sa mga bata. Mapapaisip ka na lang talaga kung anong klaseng nilalang
ang bigla na lang kumuha sa mga kawawang batang ito at bakit sobrang hirap nilang hanapin. Sa sobrang lala nga ng kasong ito na kahit ang gobyerno ng South Korea noon ay nagdesisyon na magsagawa ng isang large-scale operation sa paghahanap sa mga bata. Isipin mo na lang to, ganito ka kamahal ng gobyerno para hanapin ang mga anak mo. Mapapasana all ka na lang talaga sa South Korea. Ultimo mga militar nga ay tumulong na rin sa paghahanap sa kanila. Hanggang sa umabot sa punto na umabot na sa mahigit 300,000 na katao ang nakilahok sa search operation sa mga sumunod na araw. Isa ito sa pinakamalaking search efforts sa kasaysayan ng South Korea. Halos sinuyod na nila ang buong bundok ng Waryong kung saan sila huling nakita. Nagumpisa rin silang maghukay sa mga posibleng pagtaguan ng mga ebidensya. Hinanap na rin sila sa mga creeks at kanal na posibleng doon nakabaon ang mga bangkay at gumamit pa ito ng helicopter. Tinignan ang bawat posibleng daanan na halos halugugin na nila ang buong South Korea. Mahanap lang kahit ang mga labi ng mga bata dahil inaasahan ng mga otoridad at ng pamilya nito na baka patay na ang kanilang mga anak dahil sa tagal na nilang nawawala. Pero ang resulta, wala. Walang sapatos, walang bag, walang kahit anong palatandaan o kahit anong ebidensya na animoy hindi talaga sila umakyat sa bundok. At dito nagsimulang mabuo ang mga tanong. Kung naligaw sila, bakit walang kahit anong bakas? Kung nahulog sila, bakit walang katawan na na-recover? At kung may nangyari talaga sa kanila, bakit walang nakakita? Unti-unting lumipat ang usapan mula sa nawawala papunta sa may nangyaring kakaiba sa kanila. At dito lumabas ang unang teorya. May posibilidad na may kumuha sa kanila. Pero ang problema, paano mapagsasabay-sabay ang 5 batang ito ng mabilisan? Kung gayon, baka maraming involved sa kasong ito. Sa isang lugar na hindi naman ganun kalayo sa komunidad at walang kahit isang witness, at masasabi kong hindi ito isang simpleng trabaho para sa isang kriminal at hindi ito madaling ipaliwanag. May isa pang kontrobersyal na teorya, isang military accident daw ang nangyari. Sa parehong araw na iyon, may ulat daw na may military training sa paligid ng bundok. May mga nagsasabi namang posibleng may nangyaring aksidente at ang mga bata ay nadamay. Pero kung totoo nga ang mga ito, bakit walang malinaw na report? Bakit walang magawa ang gobyerno? Habang lumilipas sa mga taon, unti-unting nawawala ang kaso sa media. Dahil kung titignan natin ang konstitusyon sa South Korea, may batas sila na kapag umabot na ng 15 years ang isang kaso ay tuluyan na itong isasara at ititigil na ang investigasyon. At kung ganun nga ang sitwasyon, ay malayang makakagalaw ulit ng payapa ang suspect na gumawa ng ganong krimen dahil wala ng bisa ang kasong iyon. Pero pagdating sa biktima ay sobrang unfair ng ganong batas. Ngunit ganun pa man, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang pamilya ng mga bata. Araw-araw silang naghihintay hindi lang ng katawan ng mga bata, kundi isang malalim na kasagutan. Lumipas sa mahigit 1 dekada, napakarami pa rin katanungan ang hindi pa rin nasasagot. At ilang taon na lamang ay tuluyan ang isasara ang kasong ito. Sa mga panahong ito na halos dekada na ang lumipas, ay tila ba'y biglang nabuhayan ng loob ang mga pamilya ng biktima. At dito ay umingay ulit ang kaso. May isa silang nadiskubre. Noong 2002, isang lalaki ang umakyat sa bundok, hindi para hanapin ang mga bata, hindi rin para mag-imbestiga, kundi para lang maghanap ng isang acorns o isang ensina. Ang simpleng pagkuha ng isang prutas na magbubukas ng isang matagal ng misteryo sa buong bansa. Habang siya ay patuloy na umaakyat sa bundok, ay may nadiskubre siyang mga buto na binabalot ng makakapal na niyebe. Dahil sa pagiging curious, tinanggal niya ang makapal na niyebe na nakabalot dito. At dito niya nalaman
na isa itong bangkay. At ang mas nakakagulat dito, hindi lang isa kundi 5 bangkay na magkakatabi na bumungad sa kanya. Isang nakakatromang pangyayari kung ikaw ang nasa sitwasyon niya. Dahil isipin mo na lang, gusto mo lang naman ng isang prutas na paborito mo, pero ang biglang bubungad sa'yo, mga buto ng bangkay na dekada nang nakaratay. Sa sobrang kaba at takot ng lalaking ito ay agad niyang inireport sa mga otoridad ang mga nakita niya at dito inumpisahan ang isang investigasyon. Matapos ang pagsusuri, nakumpirma ang pinakakinatatakutan ng lahat. Sila ang Frog Boys. Matapos ang mahigit 1 dekada, sa wakas ay natagpuan na rin sila. Pero hindi ito ang ending na inaasahan ng lahat. Dahil imbis na masagot ang tunay na misteryo, mas lalo itong lumalim. Ang lugar kung saan natagpuan ang mga labi ay isa palang lugar na dati nang hinanapan. At noong panahong iyon ay wala naman silang labi na nahukay o nakita. So ibig sabihin, 2 lang ang posibilidad. Una, nandun sila pero hindi nakita noon dahil imposible naman na makita sila sa bahagi ng bundok na iyon dahil nung nakita nga ng isang lalaki ang mga buto ay hindi sila nakabaon sa lupa. Nakita lang sila na nakahiga na nababalot ng mga nyebe. Pangalawa, may naglagay sa kanila sa pwestong iyon sa paglipas ng ilang taon. At kung totoo nga ang pangalawang ito, ibig sabihin may tao talaga sa likod ng krimeng ito. May isa pang detalyeng lalong nagpagulo sa buong kaso. May mga bala na natagpuan malapit sa lugar. Hindi malinaw kung ito ay konektado sa kaso pero sapat itong ebidensya para magdulot ng mas maraming tanong. May ilang eksperto na nagsasabi na posibleng hindi aksidente ang lahat na nangyari. Pero dahil sa tagal na ng panahon na lumipas, maraming ebidensya ang tuluyang nawala, maraming detalye ang hindi na maibabalik at ang katotohanan unti-unting nagiging mas mahirap abutin ang totoong hustisya. Hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na kasagutan, walang opisyal na sospek, walang tiyak na nangyari, walang malinaw na ebidensyang makakapagsabi kung ano bang ginawa sa mga biktima. Ang tanging natira na lamang ay 5 pangalan, 5 kwento at isang bundok na tahimik pa rin. Wala nang nagawa ang gobyerno kung di tuluyan ng isara ang kaso dahil sa tagal na nga ng issue na ito ay wala na silang ibang paraan o matibay na ebidensya upang matukoy pa kung sino talaga ang suspect sa likod nito. At ang tanging sigurado lang sa kwento na ito na ang suspect ay malayang nakakagalaw ng payapa sa puntong ito at malaki ang posibilidad na ginagawa niya pa rin ang ganitong krimen nang hindi nahuhuli. Minsan ay mapapaisip na lang talaga tayo na ang mga ganitong klase ng kaso at misteryo ay halos malabong mangyari sa atin, lalo na kung alam mong ligtas at mahigpit ang seguridad ng bansa mo. Pero ang totoo, nangyayari ito sa mga lugar na akala natin ay ligtas, sa mga araw na akala natin ay normal, sa mga taong inaasahan natin na babalik. At iyon ang pinakamasakit na bahagi ng kwentong ito. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala. Ito ay tungkol sa paghihintay na walang kasiguraduhan kung matatapos pa. Kung may nakakaalaman ng katotohanan, baka pinili na lang nilang manahimik. At kung wala, baka may mga tanong na talaga na mananatiling walang sagot. Ito ang kwento ng Frog Boys, isang misteryo na kahit lumipas na ang ilang dekada, hindi pa rin tuluyang nawawala. At habang pinapanood mo ang video na ito, may isang tanong na dapat mong isipin. Kung nangyari nga ito sa kanila, gaano tayo kasigurado na hindi na ito pwede mangyari ulit? Kung gusto mo ng ganitong klase ng video, gaya ng kakaibang kwento mula sa iba't ibang lugar sa mundo, ay mag-subscribe ka lang sa channel na ito at sabay-sabay nating lakbayin ang natatagong kwento at misteryo ng mundo na mahirap ipaliwanag.